Alam nyo mga kapatid, sa dami ng sekta at reliyon dito sa Pilipinas pa lang, ay magkakaiba talaga ng paniniwala yan. Kaya kung sino yung namumuno sa kanila, ayun ang susundin nilang doktrina. At marami sa nakasulat sa Biblia ay i-justify na lang para lang masunod ang sariling kagustuhan. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil in-enable niya ako dito sa ministry na ito. Dahil isa tong pribileyo sa akin na makapaglingkod sa ating Panginoon. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for He hath counted me faithful, putting me into the ministry. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nag-i-enable sa atin sa bawat ministry at ako'y nagpapasalamat dahil inilagay niya sa aking puso ito. At lilinawin ko lang po, hindi po ako inilagay ng Panginoon dito para lang i-entertain ang mga tao o para mag-play safe ako at yung mga gusto nyo lang ang dapat kong sabihin. Dahil hindi ako para magpakahipokrito at kayo ang ipiplease ko kaysa sa Diyos. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Kung mas pipiliin po natin na ang piniplease natin ay tao kaysa sa Diyos, ay hindi tayo karapat-dapat maging servant of Christ. Kung ayaw nyo po ng sinasabi ko at ayaw nyo ng katotohanan, ay hindi ko po kayo pinipilit. Malaya po kayo. Meron po kayong free will bawat isa. Basta't ako'y magpapatuloy sa katotohanan ng salita ng Diyos. At wala akong ibang faith and practice kundi ang Bible lamang. Wala akong ibang librong tinitignan bukod dyan. At sa mga nagko-comment ng puro negative dyan at kung ano-anong sinasabi at sa mga may ayaw ng mga video ko, may pakiusap lamang po ko sa inyo bago kayo mag-comment at magsalita ng hindi magaganda, ay tiyakin po muna natin sa ating sarili na dapat tayo ay ligtas. Dahil pag hindi tayo ligtas at mas inuuna pa natin yung mga ganyan, ay mas delikado po yan. Dahil tatandaan natin, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Kung ako man ay nagkakamali sa mga sinasabi ko, ako ang mananagutan sa Panginoon. At kung kayo naman na magkamali, ay haharap din kayo sa Panginoon. Kaya may kanya-kanya tayong ipagsusulit sa Panginoon. Kaya ang dapat na tinitiyak natin ay ang kaligtasan. At paano nga ba naliligtas ang tao? Ang kaligtasan ay regalo sa atin ng Diyos. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya ang tao ay namamatay physically at mamamatay spiritually because of sin. At yan yung dalawang uri ng kamatayan, physical death at spiritual death. Kaya sa lahat ng taong merong wastong pangunawa, ay pupunta lahat yan ng impyerno pag hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan natin, tayong lahat ay makasalanan, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Kaya yan ang nararapat sa atin, ang impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon or dahil sa grace ng Diyos, ay pinagkalooban niya tayo ng kaligtasan. Kaya kung sino man na magsasabi na kaya niya nakuha ang kaligtasan ay dahil pinaghirapan niya ito, pinagsikapan niya ito dahil sa kanyang mga mabubuting gawa, ay hindi po tama yan. Dahil kung kaya naman palang pagsikapan ng bawat tao ang kaligtasan, bakit pa naipako sa krus ang Panginoong Jesucristo? Bakit pa siya magsasakripisyo para sa atin kung una pa lang, kaya mo na palang maligtas ng sarili mong gawa? Dahil kung sasabihin mo na sa sarili mong pagsisikap at mabubuti mong gawa kaya ka naligtas, ay meron kang ipagmamalaki sa Diyos. Pero tatandaan natin, kahit isa, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kaya malinaw ang sinasabi ng Ephesians 2:8-9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Napakalinaw na dyan na sa biyaya lamang ng Diyos kaya tayo naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa good works para hindi tayo magyabang. Yes, isama na natin yung verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God that before ordained that we should walk in them. Napakalinaw dyan mga kapatid na ang good works ay resulta yan ng salvation dahil ikaw ay naligtas muna at naunawaan mo ang kalooban ng Panginoon kaya ka sumusunod sa Kanya. At ang gusto ng Diyos ay ang good works. Pero kung ipipilit mo na ikaw ay naligtas dahil sa good works, dahil dyan sa verse 10, paano ngayon yung verse 9? Now, malinaw po, ang kaligtasan ay regalo lamang sa atin ng Diyos. At ang regalo ay hindi tayo ang nagbabayad, kundi ang dapat nating gawin ay tanggapin ang regalo. Pero bago natin tanggapin ng regalo mga kapatid, meron po nagbayad ng regalong yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At ang regalo po ay inihahanda bago ibigay.
at ang inihanda sa atin ng Diyos na regalo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan upang hindi tayo mapahamak ay ang ating Panginoong Hesukristo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw ng kaligtasan mga kapatid. Tanging ang Panginoong Hesukristo lang ang kayang magligtas sa atin. Anong dapat mong gawin? Sumampalataya ka sa Kanya, tanggapin siya sa iyong puso at maliligtas ka. Kaya i-check mo maigi ang sarili mo kaibigan kung totoo bang natanggap mo na ang regalo. Dahil pag yan ay totoo mo nang natanggap, ikaw ay born again na in spirit. Nawa, naging malinaw po sa atin ang kaligtasan. Maraming salamat po and God bless you all.